lupang hinirang. Bayang magiliw, handa, awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, hindi ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughang, may dilag ang tula at awit sa pagdayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng arang ng luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Natang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against God. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, with life and liberty for all who believes. Good morning, Chisijas. Good morning, parents. Good morning, mga teachers. Good morning lahat lahat ng nakikinig ng ating morning devotion. So, welcome. So, ngayong umaga tayo ay magpapatuloy sa ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa kaligtasan. So, puntahan na natin ito. Kung napapansin nyo, maikli lang yung mga devotion ko nito mga nakarang araw kasi gusto kong manamnam nyo yung kaligtasan na inyong nakamit at lubusan nating maunawaan ang kaligtasan na ito. So, minsan hindi natin naiintindihan dahil sa kasimplihan ng ginawa ng Diyos para tayo maligtas. Minsan iniisip natin, ang bigat-bigat para tayo maligtas. Kailangan sundin ko ang 10 utos, kailangan wala akong ginawang masama, kailangan lahat nakatingin sa gawa. Pero sa sobrang simple ng ginawa ng Diyos, biyaya, regalo, hindi natin maunawaan. Pilit tayong naghahanap na dapat may gawin tayo. Ganun ba tayo mga tao? Gusto natin laging dapat may ginawa tayo para masabi natin naging matagumpay tayo. Pero ang katotohanan, wala tayong ginawa para maging matagumpay tayo sa kasalanan. Kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naligtas. Okay? So, pinag-uusapan natin yung threefold method of salvation. Nauna na pinag-uusapan natin, salvation is always by blood and salvation is always through a person. Kahapon. Ngayon, pag-uusapan natin na salvation is always by grace. Nagkulang ang ating word, grace. Okay? Salvation is always by grace. Okay? So, ngayon, kung ang pinag-uusapan natin salvation by grace, ibig sabihin, biyaya talaga ito ng Panginoon. Okay? So, tingnan natin ang mga chapter na ito. Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Okay, na-explain ko na sa inyo ito ng first day. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kaya tayo ay naligtas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Ang biyaya ay isang regalo na ibinaabot sa atin ng Diyos. Okay, tatanggapin mo ba yung regalo ng Diyos? Ano sabi ng Diyos? Ikaw ay sumampalataya sa aking anak na iyong Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Tatanggapin mo yung regalo na yon? At tinanggap natin ang regalo na yon nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Okay? Kaya tingnan mo ang buhay mo ngayon. Ang buhay mo ba ngayon ay nabubuhay dahil sa pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo? Tinanggap mo ba siya ng lubusan sa iyong buhay? Sapagkat maliwanag sa Ephesians chapter 2, hindi dahil sa iyong mga gawa, hindi dahil sa aking mga gawa. Kahit gaano kaganda ang ginagawa ko ngayon, ay walang kinalaman dahil sa aking
para ako'y maligtas. Okay? Ang kaligtasan, maliwanag na maliwanag yan sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung faith mo, anak, napakahalaga. Yung faith mo ngayon, yung pananampalataya mo ngayon, yan yung magdidikta kung saan ka dadalhin ng pananampalataya mo. Okay? At dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, maliwanag na maliwanag, tayo'y naligtas dahil sa pananampalataya na yan. Next. Salvation is always by grace. Okay? This grace preceded by the sinner's faith. Okay? Ganito yan. Ang salvation ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At dahil sa biyaya ng Diyos na ito, ang biyaya ng Diyos na ito ang nagdadala sa ating mga makasalanan na magpahayag ng pananampalataya sa Diyos. Romans chapter 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Diyan, tigil muna tayo. Papaano tayo inaring ganap ng Diyos? Maliwanag sa chapter 5 verse 1, sa pamamagitan ng pananampalataya. Inaring ganap. Ano ibig sabihin inaring ganap? Ibig sabihin, tinuring ka ng Diyos na walang kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Mahalaga ang pananampalataya mo. Dahil sa biyaya ng Diyos, nakakapagsabi tayo ng ating pananampalataya na meron tayong Panginoon na tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Ang biyaya ng Diyos ay regalo at dahil nung matanggap mo yung regalo na ito, nakapagpahayag ka ng pananampalataya mo. Simula nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, ipinahayag mo na ang iyong pananampalataya sa Kanya. At nung ipinahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus, ikaw ay naligtas. Okay? Sunod. Hebrews chapter 11 verse 6. Alam niyo, paborito ko itong verse na to eh. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pansinin niyo, kung wala kang faith, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Medyo babaguhin ko. Kung wala kang faith, hindi ka papansanin ng Lord. Okay? Kung wala kang pananampalataya, ay hindi ka kapansin-pansin sa harapan ng Diyos. Kasi sabi diyan, at kung walang pananampalataya ay hindi ka maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Pag lumapit pala tayo kay Lord, dapat manampalataya tayong siya Diyos. Okay? So ano ibig sabihin nun? Pag ikaw nanampalataya siya Diyos, susundin mo siya kasi siya yung Lord. Siya yung Panginoon. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Ang tanging susi para ikaw ay makalapit sa Diyos ay ang iyong pananampalataya. Ang tanging susi para ikaw ay pakinggan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Hindi dahil sa iyong mga gawa. Okay? So ngayon, yan yung tingnan natin. Grace is preceded by sinner's faith. So dahil sa ating pananampalataya, tayo ay nakapagpahayag sa Panginoon ngayon na siya ay Diyos. Okay? Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo nakakapagpahayag ng ating pananampalataya. Hindi mo pasasabi may pananampalataya ka kung walang biyaya ng Diyos. Kailangan mo ang biyaya ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. Okay? Salvation is always by grace. Pangalawa, this grace is followed by the Savior's peace. Dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Okay? Akalain mo yon. Dahil sa regalo ng Diyos, naging peace tayo kay Lord. Lord, peace tayo. Okay? So, good tayo kay Lord dahil sa kanyang biyaya na tinanggap natin. Tingnan natin ang mga verses na ito. Romans chapter 1 verse 7. Sa lahat ninyong nasa Roma na mga inibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, sa ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Okay, tingnan nyo yan. Diba? Simula pala nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, tinawag na tayong banal o saint. Okay? Ang saint ay buhay. Siya ay mga banal, yung mga lumapit sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos. Okay? Simula pala nung tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, tinanggap din natin yung kapayapaan ng Diyos. Kaya pala tayo ay peace na kay Lord. Lord, peace na tayo, bati na tayo. Ibig sabihin yung lahat ng ating kamalian na ayaw ng Diyos ay okay, wala na, tapos na. Kinalimutan ng Diyos at tayo ay peace na kay Lord. Okay? Gusto niyo ba yon yung peace kayo kay Lord? Hindi ka kayo kaaway ng Diyos? Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos.
ang mga nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos, pero tayo ay kaibigan na ng Diyos simula nang tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo at ang kapayapaan ng Diyos ay nasa sa atin na. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 3, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag pa rin dyan na tayo ay nakareceive ng peace mula kay Lord. Ito pa, Galatians chapter 1 verse 6, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. So lahat ng verses na ito ay nagsasabi, simula na tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas, nakapagpahayag ka na pananampalataya mo, tingnan mo, pati kapayapaan ng Diyos ay nasa sayo na. Ibig sabihin talagang peace na kayo ni Lord. Kaya nga, ang luwag-luwag ng kalooban mo makalapit kay Lord kasi peace na kayo. Hindi ka kaaway ng Diyos, kaibigan ka ng Diyos. Simula nang tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Okay? Tanong, sa pamamagitan ng ano tayo naligtas? Sa pamamagitan ng ano tayo naligtas? Okay, ilang araw natin pinag-uusapan to. Alam ko, alam nyo na yung sagot. May tama ka ba? Okay, tingnan natin. May tama ba ang sagot mo? Okay? Sa pamamagitan ng ano tayo naligtas? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ang sarap na alaman na ikaw ay ligtas dahil ito'y regalo ng Diyos. Mga anak, mga magulang, mga kapwa ko teachers, at sa mga nakikinig pa nito, masyadong simple ang ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi natin tumatanggap. Pilit nating isinisiksik na kailangan natin gumawa ng mabuti para tayong maligtas. Pilit natin isinisiksik ang lahat ng ating mga gawa para maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos. Subalit, sa sobrang simple nito, dahil lamang sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, dahil lamang sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, tayo ay naligtas. Salamat sa biyaya ng Diyos. Napakasimple, pero ang laki ng epekto sa buhay natin. Ano po? Kaya mga anak, mga magulang, mga teachers, at lahat ng mga nakikinig pa nito, ang kasimplihan ng Panginoon na ito ang nagdala sa atin ng kaligtasan, ang kanyang biyaya. Huwag po natin kalimutan na hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nakamit natin ang kaligtasan. Sapagkat wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos na kahit anong ating mabubuting gawa. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong salita na kami, Panginoon, ay iniligtas mo sa lahat ng uri ng kapahamakan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil ang kaligtasan ay biyaya mo. Ito'y libre, Panginoon, at wala kaming ginawang kaparte upang maganap ang kaligtasan na ito. Panginoon, sa umaga po na ito, hayaan po ng manawa ng bawat isa ang kabutihan mo. Ikaw po, Panginoon, ay mabuti dahil inisip mo kami nang kami iniligtas mo. Panginoon, hayaan mo po na ang kaligtasan ito ay maging kayamanan ng aming puso at isipan, na hindi na namin iisipin, Panginoon, ang aming mga gawa, kaya kami naligtas, kundi dahil sa iyong biyaya. Kaya kami nakakapagpatuloy sa mabubuting gawa, ay dahil sa iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, nakakapanampalataya kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. At dahil sa iyong biyaya, kami may kapayapaan sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang mga estudyante ng karunungan. Ang mga teachers ng mahabang pasensya, maging mga magulang, Panginoon. Mahabang pasensya sa pagtuturo. Panginoon, maraming salamat po. At alam ko po, Panginoon, na naintindihan ng bawat isa ang kaligtasan na hindi dahil sa iyong mga gawa, kundi sa iyong biyaya. Maraming salamat po. At itinataas ko sa iyo ang lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magkita-kita tayo next week sa ating muling pag-uusap. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon.